ay itong video, itong si Attorney Guanzon na kinantsawan itong si Auntie Claire at si BBM. Okay? Kasi sinabi dito ni Attorney Guanzon, there is no more chance. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang hapon po sa ating lahat at heto, panibagong trending na mga balita na dapat nating re-reaksyonan ngayong hapon na ito. Okay? Una nating pag-uusapan ay itong video, itong si Attorney Guanzon na kinantsawan itong si Auntie Claire at si BBM. Okay? Kasi sinabi dito ni Attorney Guanzon, there is no more chance. Di ba? Kasi humihingi kasi ng isa pang pagkakataon si Auntie Claire at si BBM na itama yung kanilang mga mali. At sabi naman ni Attorney Guanzon, there is no more second chance. Di ba? Mamaya pag-usapan natin yan at panoorin natin mismo yung video nitong si Attorney Rowena Guanzon. Okay? At last but not the least, no, ito yung matindi nating aabangan ay itong vlog ni Attorney Harry Roque. Ang reaksyon niya patungkol po dito, tinawag na ang pagkidnap sa presidente ng Venezuela. Ano ba talaga ang tunay na nangyari dito sa presidente ng Venezuela? Alam naman natin ang latest na issue, no, na nag-trending sa social media, di ba? Yung ginawa ni President Donald Trump, no? At ito po ay parang kino-compare ang issue ng Venezuela dito po sa nangyayari po kay former President Duterte. Okay? Kita ko nga yung post ni Greco Bilica, no? Patungkol diyan, nananawagan siya kay Donald Trump. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. At heto, nakakatuwa po itong video. Si Auntie Claire. Yan. They're asking for another chance. Walang second. Wait muna ha. Gusto kong pagtawanan itong si Auntie Claire at si Bongbong Marcos. Okay? Napahiya sila dito sa sinasabi ni Attorney Guanzon. Okay? Humihingi pa kayo ng one more chance, di ba? Auntie Claire at BBM. Heto yung sagot ni Attorney Guanzon. Play. Si Auntie Claire at si BBM, they're asking for another chance. Walang second chance sa pagka-presidente? Ano ka ba, bangag? Ba't ka tumakbo-takbo na hindi mo kaya? Di ba sinabi ko na yan noon? Hindi mo talaga kaya. Hindi lang dahil hindi ka... Sana nga, Attorney Guanzon, naniniwala kami nung time na sinabi mo na wag niyong iboto yan noong 2022. Nagtapos ng college dahil hindi ka naman nag-aaral. Yan, totoo yan. Noong una, 2022, hindi ko naman dinefense si BBM dyan, pero ako naniniwala ko na wala itong pinag-aralan wala itong diploma. Hindi ito nakatapos ng college. Dahil alam mo na ang ginagawa mo doon. Pero dahil wala ka talagang abilidad, saka wala ka talagang hardship na dinaanan. Correct. Wala kang trabahong tinapos, wala kang project na legacy, wala kang pinakitang kabutihan. Tama yung sinabi ni Duterte, iboto nyo yung taong merong exhibit. Si Bongbong Marcos walang exhibit, bago yan naging presidente, wala yang sa Bisaya pa, wala ikapang hinambog ng si BBM. Walang ikapagmayabang si BBM bago siya naging presidente. Si Duterte, bago naging presidente, the exhibit is Davao. Diba? Gusto niya, kung ano ang resulta ngayon, kung ano yung nakikita mo doon sa Davao, gusto niya dalhin ng buong Pilipinas. Talagang taos-pusong kabutihan. Lahat ng ginawa mo... bago naging presidente si BBM, Attorney Guanzon, bangag. Baka yan ang gusto niyang mangyari. Maging bangag tayong lahat. Para lamang sa iyong sariling kaligayahan at satisfaksyon. Kasi adik ka Diba? I don't know why you even... I know why you really wanted to be president. Because, well,
Sabi mo, you wanted to reform kasi recover the name of your father. No. Sa totoo lang, you really wanted power and money. Correct. Talaga, reinforce ka pa ni Martin Luther King yung pinsan mo. Lalong lumala kayo dyan. Ngayon, sino naman yung presidente mo? Si John B. Cremulya? Nakakatawa naman come yan. on. Who talks about law as if he's a lawyer? Correct. At sinong vice president? Si Sandro? Na naman. Sawang-sawa na kami sa iyo, Bongbong Marcos. Hindi na pwedeng another Marcos. Pati mga Ilocano ayaw lang bumoto sa iyo. At sa anak mo. Vice President si Sandro? Isa pa? Ano sabi ni Manang Amy mo? Lahat kayo nagko-cocaine, pati si Sandro. Grabe. Pati mga anak mo. Lahat ng mga anak mo. Balita. Pati si Vinny, may project pala eh. Para tayong ibinalik sa martial law period without the label ha. Another real talk by Attorney Guanzon. Na ninakawan tayo, nanikawan ng todo, mga crony. Ako sabi ko sa inyo sa Donmar TV, paniwalaan nyo itong mga sinasabi nitong si Attorney. Kasi dati, no, walang naniniwala sa kanya noong 2022. Tingnan nyo ngayon, lahat ng sinabi niya sa 2022, nagkakatotoo. Mga best friend nandyan sa mga department heads, BIR, godson niya, inaanak niya. Kaya naman, Lahat kamag-anak, lahat mga kaalyado niya, pinapasok sa gobyernong ito. Ano ba? Nagtatanong kami para hut-hutan ang gobyernong ito? Grabe. hindi niya talaga matigil. Kung hindi niya inutusan, hindi niya matigil. Kasi very, very close sa kanya. Yan ang problema. Mga wrong decisions. Basic eh. You just don't have it, BBM. Correct. Why don't you just make our New Year happy and resign? Malaki yun Pag nang sinabi ni Atty. Guanzon, you just don't have it, BBM. Wala kang karisma, hindi ka marunong. Ibig sabihin, wala kang utak. Kaya nga, bagsak na bagsak itong bansa natin ngayon dahil sa inyo. No second chance. No second chance for you, BBM. No second chance for you, BBM. Ayaw na namin, sa madaling salita. Okay, kayo, sa mga audience ko dito sa Donmar TV, bibigyan nyo pa ba ng second chance si BBM? Ilatag nyo ang inyong opinion dyan, babasahin natin yan sa comment section. At ito, panoorin at pakinggan na natin itong si Attorney Harry Roque sa kanyang opinion patungkol po dito sa nangyari sa Venezuela. At ano ang makukuha nating lesson dito comparing dito sa nangyari kay former President Duterte. Okay? Ito, panoorin po natin ang video nito. Teka muna, play. Happy Three Kings po sa inyong lahat. At ako naman po ay hindi pa po ako magbababa ng Christmas tree kasi dito sa Europa, ang Three Kings ay sa Tuesday pa na isang piyesta opisyal. So tayo, maraming magbababa na ng Christmas tree kasi Three Kings na, patapos na ang ating selebrasyon ng Pasko na nagsimula naman ng Setyembre, pero dito po sa Europa, sa Tuesday pa. So sa Tuesday pa ako magbababa ng Christmas tree. Ang dami ko pong mga bola sa Christmas tree, so talagang matatagalan ako pagbaba dyan. At syempre, problema ko, saan ko hihilahin yung aking Christmas tree na buhay para itapon, no? Well anyway, I'm sure meron man yung mga designated places dahil hindi lang naman ako ang nagbuhay na Christmas tree. Dito sa Europa, mas gusto talaga nila ang buhay. Kasi hanap buhay yan ng ilang mga magsasaka na nagtatanim talaga ng puno para gawing Christmas tree tuwing Pasko. So anyway, ang maganda dyan, kahit pa paano nakatulong din tayo sa kabuhayan ng mga magsasakang na Europeans, no? Nung tayo nagdesisyon o nung tayo ay rinigaluhan ng isang buhay na Christmas tree. Anyway, pag-usapan po natin ngayon, isang bagay na napakalayong nangyari sa Pilipinas, ang paglusob at pagkidnap ng Amerika sa presidente ng Venezuela na si Maduro. Now, unang-una po bakit ba tayo dapat mabahala dyan? Well, kasi po tayo ay isang bansa na gaya ng Venezuela ay walang laban sa mga superpowers. Ang nangyari po dyan sa Venezuela, linusob ng Amerika ang Venezuela at kinidnap ang kanilang presidente dahil di umano siya ay isang drug lord. Kaya nga po ngayon, ang huling larawan na rinilis ni President Trump ay nandun na sa opisina ng Drug Enforcement Agency itong si Maduro. At ang ginawa nga ni President Trump ay talaga naman pong large-scale invasion ng Venezuela ang ginawa. Ay naku, napakadami pong mga eroplano, napakadami mga barko, binuhos ang buong. So, drug lord ang presidente. Ang presidente ng Pilipinas, ano? Sana naman, President Donald Trump, tingnan nyo rin ang sitwasyon ng Pilipinas. Hukbong sandatahan ng Amerika para makidap si Maduro. Pero nakapagtataka, bakit naman kinakailangan ganyang kalakas pang dahas ang gamitin? Alam naman nila na walang kakayahan ang Venezuela para depensahan ang kanilang mga sarili. Siyempre po, nakakaabala yan sa bansang Pilipinas dahil tayo, pwede rin tayo lusubin ng mas makapangyarihang bansa. Ang sinasabi ng Amerika, re-resbackan tayo, pero please lang, Ang alam natin, ni minsan, hindi naman nag-resback ang Amerikano kung wala siyang pang-nasyonal. Tama naman si attorney, no? Ang ibig kong sabihin kanina na tingnan nyo rin
no? Kasi ang gusto kong ipatingnan kay Trump ay yung ginawa nila kay former President Duterte. Kung tama ba yung tao na ikinulong nila na wala ng jurisdiction ang ICC kay Tatay Digong, na pwede man yan litisin sa sarili nating bansa. Di ba? Yun ang lang sa akin na dapat tingnan kasi ano tayo ang Amerika at ang Pilipinas kaalyado tayo. Edi syempre magbabantay rin ang Amerika sa atin kung matino ba ang ating gobyerno na ang pamumuno. Di ba? The interest. So lahat ng mga bansa gaya ng Venezuela, gaya ng Pilipinas, dapat maabala kapag ang mga malalakas na mga bansa ay gumagamit ng dahas para makamit ang kanilang objective sa kanilang pangbansang relasyon. Unang-una po itong ginawa ng Amerika ay ito po'y pinagbabawal sa larangan ng international law. Pinagbabawal po ang paggamit ng dahas. Hindi ko lang alam yan na meron palang nilabag na batas ba ang Amerika, no? Neutral po tayo dito so kung may nilabag si Donald Trump diyan, tingnan lang natin. Kailangan lahat po ng mga issues na dapat maresolba sa panig ng mga iba't ibang bansa ay masolusyonan sa mga mapapayapang mga pamamaraan. Yan po ay nakasaad sa UN Charter na kinikilala natin na hindi lang binding sa lahat ng UN members, kundi ito po ay restatement ng tinatawag na nakagawian ng international law or customary international law. Yung paglusob din po sa Venezuela, yan po ay labag sa soberenya ng bansang Venezuela kasi talaga namang bilang isang malayang soberenyang bansa, hindi dapat linulusob ng kahit sinong mga dayuhang bansa ang mga independenteng bansa. Yan din po ay labag doon sa immunity ng isang presidente para maaresto sa kahit anong krimen. Kaya nga po nagpuputok ang buchi ng marami ngayong mga leaders sa buong daigdig kasi kahit gano'n kang kasamang tao, pag ikaw ay presidente, ang una mong responsibilidad ay gawin mong katungkulan doon sa iyong mga mamamayan na naghalal sa iyo. At alam natin na kapag sila ay kakasuhan, kahit ano pang nationality niyan, mapabaliwala yung mandatong binigay sa isang presidente at imbis na maglingkod sa kanyang mga kababayan, didepensa ng sarili. Ito, hindi lang siya dinimanda sa US, sapilitan pang kinidnap at ngayon ay ihaharap sa isang hukumang Amerikano. Yung pagdukot po kay presidente ng Venezuela, marami pong maraming analogy. Kumbaga, marami tayong paghahambingan sa nangyari kay Tatay Digong. Ang pagkakaiba lamang, samantalang si Maduro, na presidente ng Venezuela, ay dinukot ng mga dayuhan, si Tatay Digong talagang mga Pilipino pa ang nangidna para dalhin sa dahig. Pero siyempre, habang tayo po'y tumututol sa paglilitis ni Tatay Digong sa isang hukuman, dahil ito'y paglabag sa soberenya ng bansang Pilipinas, ganyan din ang pagtutol ng mga sambayanan ng Venezuela kasi kung totoo na engage sa drug trafficking kanilang presidente, dapat yung bansa nila ang maglitis dyan. No? Ang ginagawa ng Amerikano kasi yung batas niya laban sa droga, binigyan niya ng extraterritorial application. Mantakin ninyo, binigyan niya ng visa miski hindi na sa teritoryo ng Amerika na nagpapakita talaga na ito'y lumalabag hindi lang po sa soberenya, ito'y talaga lumalabag doon sa sovereign equality of states kasi lumalabas na mas malakas talaga na di hamak ang Amerika at sa larangan ng international law, pinakita ng Amerika sa paglusob sa Venezuela, pagdukot sa presidente ng Venezuela na might is right, na hindi naman po dapat. Kaya nga tayo nagkakaroon ng batas para magkaroon naman ng pagkapantay-pantay mga bansa. Mahirap, mayaman, maliit, malaki. Sa mata ng batas, dapat tayo pantay-pantay. Pero yan po ay binasag ng Amerika ngayon at pinatunayan na kapag ikaw ay makapangyarihan, pwede mong baliwalain ang mga batas. So ngayon, ang epekto niyan, huwag dapat magreklamo ngayon ng Amerika kapag ang Russia ay tuluyan ng lumusob hindi lamang sa Ukraine kundi sa iba't ibang parte pa ng Europa kasi ginawa rin naman yan ng Amerika. Ang China, kapag tayo linusob ng China dahil sa Taiwan, dahil tayo ay nagpagamit ng teritoryo natin sa mga Amerikano pag sila naggera para protektahan ng Taiwan, ayan. Di ba po, paano tayo magreklamo ngayon kung hindi tayo magsasalita na mali ang nangyari sa Venezuela, samantalang yan din ang kinatatakot natin na isang mas malakas na bansa ay pwede tayong lusubin, no? At kunin ang ating teritoryo gaya ng ginawa ng Amerika. So ngayon, wala na pong pretension sa Amerika. Hindi po good guy ang Amerika. Balik tayo sa panahon ng colonialism. Balik tayo sa panahon na might is right. Kita nyo, ang kasaysayan naman ng mundo, yung mga mayayaman at malalakas na bansa, sinakop at sapilitan, kinuha ang tanging yaman ng mga bansang linusob nila. At yan naman po talaga ang motibo ng Amerika. Huwag po kayo magpalindang. Sasabihin nila, ito'y kabahagi ng war on drugs ni President Trump. Pero ang katunayan po, ang Venezuela ang pinakamalaking oil reserve sa buong daigdig. Sa panahon na naghahanap ng alternatibo kung saan kukuha ng langis ang Amerika dahil nga po nakikipaglaban sila sa Russia, obvious na intensyon talaga ng Amerikano ay kunin yung langis ng Venezuela. Ngayong ang Russia ay sinasanction nila, no? Kasi alam naman natin na kapag nagkulang ang supply ng langis sa Amerika, talaga naman pong mapipilay ang ekonomiya. Ngayon, hawak na ng mga Amerikano ang pinakamalaking oil reserve sa buong daigdig. Mas marami pa sa oil reserves po ng Saudi Arabia. Yan po talaga ang totoong motibo.
Bagamat ginaya ni President Trump yung war on drugs si Tatay Digong, pero sa katotohanan lamang, ano ba naman ang kinalaman ng Venezuela doon sa pagiging addict ng mga Amerikano? Number one na ginagamit sa Amerika naman po ay fentanyl, no? At ang cocaine, hindi naman po number one na pinanggagalingan ng cocaine ng Venezuela. Colombia po at ibang mga Latin American countries ang talagang pinanggagalingan ng karamihan ng cocaine na ginagamit din ng mga bangag dyan sa Pilipinas. So wag po tayo magpaninla. Linusob ang Venezuela dahil sa kanilang langis, dahil kinakailangan ng mga Amerikanong langis. Ang palusot ay pinanggagalingan daw na pinagbabawalan na droga ang Venezuela, pero gaya ng paglusob nila sa Iraq ng mga panahon na linusob din ng Inglaterra at saka ng Amerika ang Iraq, ang motibo palagi po ay langis. Kaya kung ako'y may access sa US stock market, mag-i-invest na ako sa mga oil companies, lalong-lalo na yung mga oil companies na nalilink kay President Trump, dahil sigurado ako na yung mga cronies ni President Trump na nasa industriya ng langis ang siyang makikinabang sa paglusob at pag-occupy ngayon ng Amerikano ng Venezuela. Pero wag po kayong makakalimot kung nagawa nila ito sa Venezuela, pwede mangyari rin yan sa Pilipinas. Sabihin na natin na ang interes ng Amerikano ay yung ating strategic importance, abay, hindi rin po yan imposible na kapag nanalo si Sara Duterte at nagdesisyon si Sara Duterte na paalisin ang mga puwersa ng Amerikano sa Pilipinas, pwede nilang sapilitan na sipain din si Inday Sara Duterte bagamat siya ay maging halal ng taong bayan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman